init. Gusto ko mag-swimming, kaso sobrang dumi ng swimming pool. Wait lang, papalinis ko to. Yang! Linisin mo na yung swimming pool, mag-swimming na ako. Dali! Dali na. Madam, okay na sa swimming pool. Ayoko na mag-swimming. Tao po? May tao po ba dyan? Uy, ang aga mo naman. Parang di naman ako tao sa'yo. Charot. O ano mo paglilingkod ko sa'yo? Nakakainis kasi si mama eh, ang dami niyang utos. Meron ka ba dyan yung pang freezy dry and rough hair sana? Sobrang damage siya naman kasi ng buhok ni mama eh. Ano ba nangyari sa mama mo? Nagpakulay ba siya ng buhok? Oo, nagpa-bleach yata si mama, tsaka sobrang init ngayon. May solusyon ako dyan sa problema ng mama mo. Mama mo blue. Charot. Ito yung Dove Keratin Tri-Silk Serum Shampoo, which will give your hair extra straight, extra smooth, and extra shiny hair. Tsaka bestseller to dito, binabalik-balikan to ng mga suki ko. Ang dami mo naman pinagsasabi. Magkano ba yan? Sobrang affordable. Abot kaya sa halagang 5.95 pesos lang. Extra straight, extra smooth, at extra shiny hair. Sa halagang 5.95 lang. Tama ka dyan. All you need is Dove. Ito mo nga ako ng 10 dyan para matry ko na. Dali mo na. Bubungangaan na ako ni mama sa sobrang tagal ko. Dali. At syempre, available din siya sa sari-sari stores nationwide. Pero syempre, mas maganda dito ka na bumili. Kapitbahay mo ako eh. Ang init na. Uy, wait! May sukli ka pa! Ayaw mong bumalik ha? Bahala ka dyan. Sa akin na lang tong sukli mo. Man's world, so to speak, pussy you sour. Never giving credit where it's due, cause you don't like pussy and power. Venom. Cup noodles, Kuya Yang. Wala. Kuya, ayun po, nasa likod mo, Kuya. Wala nga. Kuya Yang. Wala. Ayun po, Kuya Yang. Nasaan? Nasa likod mo po. Wait lang. Ngayong araw nga makukuha ko ng scholarship ko. Last year pa ako gumraduate, pero ngayon lang na-release yung allowance namin sa scholarship. Bago nga ako pumunta sa dati naming school, pumunta na muna ako dito sa shop. Dito na ako magpiprint ng ibang requirements para hindi na rin ako magpapaprint mamaya. Yung dating school ID lang naman yung kailangan, kaya heto lang din yung dadalhin ko mamaya. Marami pala ako yung scholarship nung nag-aaral ako. Pangatlo na yata tong scholar sa mga na-receive ko simula nang natapos ako. Kaya kapag may nagte-text galing sa scholarship, asahan nyo na maganda yung gising ko nun. Hindi yun chawot. Sobrang sikip pala ng daan dito sa amin, kaya pinapapark ko na muna yung sasakyan. Pero kung malapit lang din naman yung pupuntahan, nagko-commute na lang ako. Lalo na kapag wala naman masyadong dalang gamit. Kasama ko din pala yung videographer ko. Bago nga ako pumunta ng school, naganap na muna ako ng pwedeng pasalubong. Para kunwari galing ako ng abroad. Charot! Pupuntahan ko yung dati ko naging advisor. At saka yung mga teacher ko sa marketing. Nagtrabaho din kasi ako sa school namin. Tawag sa amin doon, marketing. Halos nag-graduate na nga din yung mga iba kong kasama. At may iba't ibang trabaho na din. Habang ako tambay pa rin sa bahay. Chawot! Ay totoo pala yun. Pero yung isa kong ka-marketing, dito na rin siya nagtrabaho. Masyado nga niya minahal yung school namin, kaya ayaw na daw niyang iwan. Chawot! Nagpatulong ako kay Maymay para kunin yung scholarship ko. Nahihiya kasi akong kumuha ng ayuda. Chawot! Wala nga masyadong estudyante ngayon kasi pag ganitong oras din ng klase. Pero ngayon, oras ko muna para kumuha na ng scholarship. Bago ko nga makuha yung allowance, meron lang silang pinapirma dito at nabigay na din yung matagal kong hinihintay. Lalo pa nga ako natuwa dyan kasi meron pa daw sa second sem. Eto mga na-release daw. First sem pa lang daw to. Paalam na muna pala ako kay Maymay. At bumaba na muna ako. Kinuha ko na nga yung binili ko kanina kasi pupuntahan ko na yung dati kong advisor. Nasa third floor yung faculty. Kaya dumiretso na muna ako dito para kung nagtuturo man siya sa ibang klase, meron akong pwedeng pagtanungan. BSBA din pala yung kinuha kong course dito sa school. Si Ma'am Cha din pala yung nag-convince sa akin na ako yung maging representative ng BSBA sa Lakan. Kaya nung nanalo yung department namin sa pageant, sobrang saya namin. Lalo na ako, exempted ako sa exam.
exam. Bumaba pala ako ng second floor kasi andito daw sa room 202 si Ma'am Cha. Eto pala si Ma'am Cha, yung dati ko naging advisor. 4 na taon ko din siya naging teacher. At 4 na taon din ako naging pasaway sa kanya. Sabi nga sa akin ni Ma'am, pumayat daw ako. At sabi pa nga niya sa ate ko, lagi daw ako nagti-TikTok. Naalala ko pa nga, bago ako pumasok ng school noon, magpo-post muna ako sa TikTok. Pagtapos noon, takbo diretso ng school. Kaya lagi rin ako nalilate. Kung meron nga lang TikTok subject dito, baka ako yung maging cum laude. Chot! Paalam na nga din pala ako kay Ma'am Cha, kasi baka meron pa siyang gagawin. Alam ko din kasi sobrang busy ni Ma'am, kaya nagpaalam na ako. Kasi pupunta pa ako sa marketing. Habang paalis pa nga ako, ngayon pa talaga bumuka tong sapatos ko para nagpaparamdam sa mga nakuha kong scholarship. Chot! Na-stuck kasi tong sapatos, kaya tuloy mukha akong pilay na naglalakad. Friday pa lang ngayon, kaya naka-civilian din yung mga estudyante. Bawat madaanan ko nga, tinatanong ko na pilay ako. Sabi ko naman sa kanila, nagutom na yung sapatos ko. Pero bago ako pumunta sa office ng marketing, nagpalit na muna ako ng sapatos. Buti na lang may extra akong dala sa loob. Di na pala ako aakyat kasi andito lang yung office ng marketing. Dito din pala ako dati nagtatrabaho. Minsan dito kami sa front desk. Pero madalas pumupunta kami ng school. Wala nga daw sila ma'am ngayon. Pumunta daw sa ibang school. Kaya iniwan ko na lang din sa marketing. Naabutan ko pa yung kaklase ko. Nakakuha din siya ng scholar. Magpapababa na lang daw siya sa San Fernando. Pagkarating nga namin sa San Fernando, mamimili sana ako ng grocery para kay mama. Kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook. Kaso nga lang sobrang daming tao ngayon. Lalo na uwian din ng mga estudyante. Kaya lumipat muna kami sa intersection para doon na muna mamili. Shoutout pala sa mga estudyanteng to. Sana mag-aral kayong mabuti. Hindi pala alam ni mama na ipag-grocery ko siya. Mamimili lang kami ni ate dito para makabawi ako sa mga kinuha ko sa mga paninda niya. At saka yung mga ibang stock na din sa bahay. Minsan kasi ginagawa na din namin pantry yung tindahan. Shoutout na din kay kuya. Napanood daw niya yung mga vlog ko. Yung mga ibang binili ko din pala dito. Yung iba para sa akin din yan. Pero halos kay mama rin yan tsaka kay papa. Kukunin ko sana tong napkin. Kaso di na pala kailangan ni mama. Gusto ko sanang ASMR tong vlog na to. Kaso medyo maingay dito. Kaya wala tuloy akong choice kung hindi mag voice over sa buong video. Di ko tuloy alam kung anong ikwento ko pa dito. Binila ko na rin palang vitamin tsaka food supplement si papa. Pagkatapos ko nga makapili, miretso na din ako sa counter. Habang pinapapunch ko nga yung mga napamili namin ni ate, order na din siya na makakain namin. Nagugutom na din kasi kami. Di rin kasi kami kumain kaninang umalis kami sa bahay. Kaya dito na lang din kami kakain. Medyo masarap muna pala yung kakainin namin ngayon. Kasi sumahod din ako nung isang araw sa Facebook. Kaya susulitin muna namin ngayon. Pagkatapos nga namin kumain, in-take out din namin yung mga hindi namin naubos kanina. Inilisan na nga lang din namin. Kasi may pupuntahan pa kami. Kaya pagkatapos nga namin nakapamili, dumiretso na kami dito sa simbahan. Dito kami nagsisimba tuwing linggo. Lalo na kapag nandito kami sa Pampanga. Yung palang scholarship na na-receive ko galing school, i-donate ko rin siya dito sa church namin. Ayun lang. Bye-bye!